Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa segment ko, ang Police de Academia. Ang pag-uusapan natin ay PNP checkpoint. Kinakabahan ka ba kapag may dinadaanan kang mga checkpoint? At para mawala lahat ng yan, panoorin mo lahat ng buong detalye. Huwag kang kabahan kapag may checkpoint. At kung kinakabahan ka naman, malamang may tinatago ka o may kasalanan ka. Checkpoint ba? Kami ba ang nagpapatibok ng puso nyong mga motorista? Pero bago ang lahat, let's roll the intro para magmukhang feeling ko akong pro. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa segment ko, ang Police de Academia. Ang PNP checkpoint ay isang bahagi ng pagsusuri at pagkontrol ng trapiko na ay sinasagawa ng Philippine National Police sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang PNP checkpoint ay isang bahagi ng pagsusuri at pagkontrol ng trapiko na sinasagawa ng Philippine National Police sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay isang hakbang ng pulisya para mapanatili kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada. Narito ang mga ilang mahalagang aspeto ng PNP checkpoint. Una, security sa kalsada. Ang PNP checkpoint ay isang hakbang na layuning mapanatili ang seguridad sa kalsada. Ito ay maaaring isagawa sa mga pangunahing kalsada, provincial roads, at iba pang mga strategic na lugar. Pangalawa, pagsusuri ng mga sasakyan. Ang mga sasakyan na dumaraan sa checkpoint ay maaaring suriin upang tiyakin ang legalidad nito. Ang mga pulis ay maaaring mag-inspeksyon ng mga dokumento tulad ng mga driver's license, rehistro ng sasakyan, at iba pang mga kinakailangang dokumento. Pangatlo, anti-criminality measures. Ang mga checkpoint ay isang bahagi ng mga hakbang. Ang mga checkpoint ay isang bahagi ng mga hakbang laban sa kriminalidad. Maaring gawin ito o walang mga illegal na aktibidad na nagaganap tulad ng pagdadala ng mga illegal na droga o armas. Pang-apat, drunk driving check. Sa ilalim ng anti-drunk driving law, maaring gawin ang pagsusuri sa mga nagmamaneho upang matiyak na wala silang ininom na alak. Pang-lima, pagpapatupad ng traffic rules. Ang mga checkpoint ay maaaring gamitin upang masiguro na sinusunod ng mga driver ang mga batas trapiko tulad ng paggamit ng mga seatbelt, pag-observe sa speed limit at iba pa. Pang-anim, verification ng identity. Maaaring hingin ang mga identification cards, iba pang mga dokumento upang tiyakin ang mga totoong pagkakakilanlan ng mga tao sa sasakyan. Ito, public safety. Layunin din ng checkpoint na mapanatili ang kaligtasan ng mga publiko sa pamamagitan ng pagsusuri ng sasakyan. Maaaring maging banta sa seguridad. Mahalaga ang mga PNP checkpoint sa pangangalaga ng kaayusan at kaligtasan sa kalsada. Subalit mahalaga rin ang tamang pagpapatupad nito upang mapanatili karapatan at dignidad ng mga bawat individual. Ang tamang PNP checkpoint ay sinasagawa sa ayon sa mga umiiral na batas at regulasyon. Narito ang mga ilang aspeto ng isang tamang PNP checkpoint. Una, may legal na basihan. PNP checkpoint ay dapat na may legal na basihan. Ito ay maaaring isagawa sa ilalim ng mga umiiral na batas at regulasyon na may kinalaman sa seguridad, trapiko o pagpapatupad ng batas. Pangalawa, walang diskriminasyon. Ang checkpoint ay dapat na hindi nangyayari batay sa diskriminasyon. Hindi dapat naglalayong labagin ang mga karapatan ng sinumang batay sa kasarian, religion, kulay ng balat o iba pang mga personal na katangian. Pangatlo, malinaw na layunin. Ang checkpoint ay dapat may malinaw na layunin. Ito ay maaaring para sa mga seguridad sa kalsada, sa pagsusuri ng mga dokumento, papatupad ng mga trapiko o anumang iba pang layunin na naayon sa batas. Pang-apat, professional na pakikitungo. Kaming mga pulis na nasa checkpoint ay dapat magpakita ng professionalism sa aming pakikitungo sa mga motorista at mga pasahero. Dapat itong gawin na may respeto at disiplina. Pang-lima, tiyak na kaligtasan. Ang checkpoint ay dapat na itaguyod ang kaligtasan ng lahat. Ito ay maaaring isagawa sa isang lugar na ligtas para sa motorista o syempre kaming mga pulis na nandun. Pang-anim, hindi labag sa karapatan. Kaming mga pulis, kaming nasa checkpoint ay hindi dapat labagin ang mga karapatan ng mga motorista at pasahero. Dapat itong isagawa na may paggalang sa inyo sa mga karapatan at dignidad.
agad. Pang-pito, tamang sistema. Ang checkpoint ay dapat may tamang sistematika. Pagsusuri ng mga sasakyan, dokumento. Ito ay maaaring isagawa ng maayos upang maiwasan ang mga abuso o pang-aabuso. Pang-walo, transparent na proseso. Ang proseso ng checkpoint ay dapat transparent. Dapat malinaw kung bakit ito sinasagawa, kung ano mga bang na ginagawa ng mga pulis. Pang-siyam, bawat individual ay tinatrato ng pantay-pantay. Lahat ng tao na dumaraan sa checkpoint namin ay dapat tinatrato ng pantay-pantay. Walang puwang sa pagbibigay ng espesyal na tratong hindi naayon sa batas. Pang-sampu, maayos na komunikasyon. Kaming mga pulis sa checkpoint ay dapat magkaroon ng maayos na komunikasyon sa mga motorista. Dapat naming may paliwanag na maayos ang mga layunin ng checkpoint. Ang mga tamang PNP checkpoint ay isang paraan ng pamahalaan para mapanatili kaayusan at kaligtasan sa kalsada. Ang walang labag sa mga karapatan ng mga mamamayan. Ito po ang mga pangkaraniwang paalala na karaniwang binibigay sa mga checkpoint. Una, siguraduhin mong mayroon kang kaukulan na lisensya, rehistro ng sasakyan, di ba pang mga dokumento na maaaring hingin ng mga pulis. Pangalawa, maging maayos sa pag-uusap. Sumunod na maayos sa mga utos ng mga pulis at maging maayos sa pakikipag-usap. Pangatlo, ibukas ang bintana ng sasakyan. Ibigay ang mga kinakailangang impormasyon at iwasan ang pagsusungit. Pang-apat, sumunod sa mga patakaran ng trapiko. Sundin ang mga patakaran sa kalsada. Mag-ingat sa pagmamaneho. Pang-lima, hindi dapat magdala ng mga illegal na bagay. Iwasan ang mga pagdala ng mga illegal na droga, armas, o iba pang mga bawal na bagay. Pang-anim, mag-ingat sa sarili. Panatilihin ang kahandaan. Mag-ingat sa sariling kaligtasan. Ito ay mga pangkaraniwang paalala. Maaaring magbago depende sa lugar at sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay maging maayos, maunawain sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa checkpoint. Ang mga sibilyan na kagaya nyo po ay may mga karapatan sa ilalim ng batas na dapat pa rin respetuhin kahit na nasa checkpoint. Narito ang mga mahalagang karapatan ng mga sibilyan kagaya nyo sa checkpoint. Una, proteksyon laban sa hindi makatarungan o hindi legal na pag-aresto. Ang mga sibilyan na kagaya nyo ay protektado laban sa mga hindi makatarungan o hindi legal na pag-aaresto. Hindi dapat arestuhin ang isang tao na walang sapat na batayan o dahilan. Pangalawa, karapatan sa privacy. Kahit nasa checkpoint ka, may karapatan ng mga tao sa privacy. Hindi dapat labagin ang personal na espasyo ng isang tao nang walang sapat na dahilan. Pangatlo, karapatan laban sa torture o hindi makatao na paggamot. Bawal ang anumang uri ng torture na hindi makatao na pagtrato sa sinuman. Kahit nasa checkpoint ka, ang lahat ay may karapatan sa tamang pagtrato at paggalang. Pang-apat, karapatan sa tahimik na pananatili. Habang nasa checkpoint, may karapatan ang isang tao na manatili sa tahimik. Hindi siya dapat binubulyawan o inuusig ng walang sapat na dahilan. Pang-lima, karapatan sa pagtanggi at pagsusuri. Maaari nang itanggi ng isang tao ang pagsusuri o inspeksyon ng sasakyan o personal na gamit kung walang sapat na dahilan o waran. Pang-anim, karapatan ng non-discrimination. Lahat ay dapat tratuing pantay-pantay sa checkpoint. Karapatan sa malinaw na paliwanag. Kaming mga pulis ay dapat magbigay ng malinaw na paliwanag kung bakit kinakailangan gawin ang isang pagsusuri o inspeksyon. Maaari mong itanong ang mga iyong karapatan at ang mga dahilan ng checkpoint. Pangwalo, karapatan sa legal na abogado. Kung ikaw ay inaresto, may karapatan kang magkaroon ng legal na abogado. Maaari mong sabihin na gusto mo munang makipag-usap sa abogado mo bago ka magbigay ng anumang pahayag. Halaga na malaman nyo o kayong mga sibilyan ang mga karapatan nyo upang mapanatili ang integridad at dignidad ng bawat isa sa gitna ng anumang sitwasyon. Kabilang na ang mga checkpoint. Alam nyo po, bago ako mag-vlog ay may nagtanong na sa akin. Hindi ko lang po mahanap para may post ko sana. Pasensya na po at nagpapabati po siya. Pero anyways, ito ang mga tanong niya na madalas tanong din ng mga karamihan. Bakit puros motor lang daw ang mga chinecheck po namin? Para sa kaalaman po na lahat, chinecheck po namin lahat ng uri ng sasakyan. Mapatrack man yan, jeep, SUV, kotse, motor, lahat po yan ay chinecheck po natin. Pero random check lang po. At kung i-check po namin lahat ng mga sasakyan, siguro kami ang dahilan ng dagdag traffic sa kalsada. At yan po at malinaw po na chinecheck po namin lahat ng uri ng mga sasakyan. Kung meron man kayong mga ibang tanong, ay pwede po kayong mag-comment sa comment section. At kung may mga karagdagang kaalaman, meron po akong pagkukulang, o pwede nyo pong i-share, i-comment sa iba para sa kaalaman na lahat. Hanggang dito na lang po. And once again, this is your brother Lord Wally, ang feeling vlogger nyo. Thank you, God bless, peace out.